Welcome to Donmar TV News Channel. Si Mayor ng Maynila at walang iba kung hindi si Duque. Kasi ba naman, ito. Ilang araw na ho nating binabalita na itong Divisoria punong-puno ng tao. Ilang araw ho nating pinupuna yan. Ilang araw na ho nating sinasabi na, uy, nandyan pa din ang COVID. Tilang walang social distancing na nagaganap dyan sa Divisoria. Parang wala hong pandemic medyo tutulog-tulog ho ata Hindi ko ho alam kung yung barangay o baka pati yung mayor medyo nakaidlip. Baka lang naman. Kaya ho natin binabalita yan paulit-ulit. Ito, mukhang nagising na ha. Panoorin natin ha. Si Health Secretary Francisco Duque at Manila Mayor Isko Moreno na ang nag-inspeksyon pero tila binabaliwala pa rin ang mga health protocol sa Divisoria. Ang babala ni Yorme, makakatipid nga ang mga mamimili sa mga diskwento. Pero baka naman daw mauwi sila sa abo. Puro pagbabanta na lang ba gagawin natin? Ganyan na lang ho ba lagi tayo? Ha? Kasi parang parang nakagawian na ho natin yung ganyan. Banta. Hindi lang ho si Mayor Isko ito ha. Ilang beses na ho tayo nakarinig ha. Pag maging ho sa ilang kawanin ng IATF, banta. Kami ho mga Pilipino, hindi ho kami tatakot sa banta. Ha? Kami ho mga Pilipino, sauce! Walang na tayo maglokohan ha. Pero pagdating ho sa disiplina, medyo nasa tayo dyan, nasa raw 5 tayo dyan. Medyo mahuli-huli tayo dyan. Kaya yung banta, sa tingin ko effect yan, Mayor. Paki naman. Kapag napuruhan ng COVID-19, nakatutok si June Veneracion. Bitbit ang panukat para sa tamang Ano ba ito? Mascot ba ito? Sorry pero nung una ako nakita na may ganyan, sabi ko, napaka isang malaking kalokohan. Okay? Isang malaking kalokohan yung may bit-bit na ganyan, ruler, dala-dala. Sa tingin mo lahat ng pupunta dyan, mag-may concern na may dala-dala kayong ruler? Para namang komedyante itong si Duque, physical distancing. Pumunta si Health Secretary Francisco Duque III sa Divisoria. Ay, dalawa pa pala sila. Kasama ang mga lokal na opisyal ng Maynila. Pati ba sa si kanyang Mayor? pagbisita, dala rin ni Duque ang babala para sa mga mamimili at nagtitinda sa Divisoria. Abay, para namang anak naman ng weteng. Sorry pero the perfect term is mukha ho kayong tanga. Promise. Kasi siguro yung mga babae, yung mga tindera ng gano'n, ano kaya ito dala-dala nila? Sa tingin na kaya nila, yung mga tao dyan, concern, may dala akong panukat ha. Huwag kang tatabi! Sa tingin mo, gano'n yung mga yan? Ang bira naman, masyado naman pakitang yan? Pakitang tao naman sobra yan? Lugar na dinurumog ng mga tao, lalo na ngayong papalapit ang Pasko. Ngayon kapaskuhan, posible ho na sumipa ang kaso ng COVID kung magiging pasaway tayo. Totoong makakakuha kayo ng mura. Pero lahat ng natipid ninyo, lahat ng nadiskwento ninyo, kapag kayo na-impeksyon ng COVID-19, pumasok kayo sa ospital ng buo, ang labas ninyo, abo na lang. Ay, sus. Narinig na namin yan, Mayor! Siguro yung mga nakikinig dyan, pakinggan na namin yan, paulit-ulit. Sa lahat ng news, paulit-ulit yung ganyan. Pero, ganito pa rin kami. Ito pa rin ginagawa namin. Hindi, ito mga banateros Tanuin ko kayo. Ilang beses na yan nasa news na ganyan. Ilang linggo na yan. Sa katunayan nga ilang buwan na tayong nasa lockdown. Hindi pa rin sumasaksak sa utak ng mga Pilipino yan. Ibig sabihin lang po nito, Mayor. Mayor, pati ikaw, Sek Duque, Ibig sabihin, hindi ho sapat ang babala sa mga Pilipino. Hindi ho sapat yung sasabihin mong, idisiplina nyo ang inyong sarili. Ay, bugok. Sino kaya, sa tingin nyo, didisiplinahin nila yung sarili nila?
Sa tingin nyo, hindi nila alam na may COVID? Sa tingin ninyo, hindi nila alam ang social distancing? Sa tingin ninyo, hindi nila alam ang mask? Sa tingin ninyo, hindi nila alam ang face shield? Alam mo nila yan, pero hindi pa rin nila ginagawa. Alam nyo kung bakit? Matigas talaga ulo. So, therefore, I conclude, kung kayo mismong opisyal ang maggagawa o magbababala lang, ay pambihira ho. Wala ho mangyayari. Ang mabuti ninyong gawin, enforce the law. Enforce discipline. Kayo ho mismo mag-enforce nito. At paano gagawin? Pwede nyo naman nung saraduhan yan. Lagyan ng gate o lagyan ng kung ano mang barrier. Tapos, limitahan lang ang pagpasok. Kasi ho, kahit anong social distancing na pinagsasabi nyo dyan, kahit anong ruler ang gawin nyo dyan, pag napuno ang tao, puno ang tao. Siksikan talaga yan. Common sense naman po, Mayor at saka Duque. Mr. Secretary, common sense naman po. Hindi ho sapat yan. Parang awa nyo na, wag naman ho tayo sorry for the term, pero wag naman ho tayo magtanga-tangahan. Alam naman ho natin ng mga Pilipino, wala talaga hong disiplina eh. Ipatupad nyo na. Gamitan nyo na ng kamay na bakal. Huwag kayo magpapasok kung alam nyo mapupuno. Tapos, pagka nakamas, diba? Pag nakalabas ang ilong, pitikin nyo yung ilong. Biro lang ho. Pero ang ibig ko lamang sabihin, ipakita ho natin talaga pag may mali. Alam mo yun, hulihin ninyo. Okay, maglabas kayo ng ordinansa. Hulihin ninyo, tapos maglagay kayo ng parang isang area dyan na magtatagal ka ng ilang oras dyan pag hindi ka sumunod. Pag nakita kang hindi naka-face shield, hindi nakaayos yung face shield mo, magtatagal ka dito sa isang area. Ganun ba yung disiplina? Ibig sabihin, sabi nga di ba, new normal. Kailangan magpatupad tayo ng batas na kakaiba. Pwede naman kayo maglabas ng ordinansi na pag hindi nakasuot yung mask na maayos, huhulihin ng barangay, dadalhin sa isang lugar, hindi hukulungan Para lamang po matuto, dadalhin lang sila doon, may TV silang pinanunood about COVID, o diyan ka, manood ka, mga 3 oras ka dyan. Yung abiryan na yon, okay? Yung 3 oras na abiryan na yon na nanonood sila, tinuturuan sila, abaho malaki yung bagay na ho yan sa mga tao. Mabibwisit na ho sila. So pag nabwisit na sila, hindi na ho sila gagawa ng kalokohan. Ibig sabihin, magsusuot na ho sila ng face shield na maayos o kaya mask. At the same time, dapat naman ho sana. Ito lang, suggestion ko lang naman Hindi naman ho sa nagmamagaling ako, pero parang gano'n na rin. Suggestion ko lamang naman, please naman, parang awa naman. Limitahan nyo. Diba dati, nagawa naman natin lahat yan dati. Naalala nyo nung ECQ? Bago ka makapasok sa palengke, may oras ka lang, may mga quarantine pass. Sige, wag na natin nilagay yung quarantine pass. Pero limitado. Maglagay kayo dyan yung kiniklik-klik-klik, ganon. Pag medyo madami na click, diba medyo, tama na. Tapos hanggang makalabas, papasok uli. Diba sa mga mall nagagawa yan? Sa mall sa loob ng mall. Pagpapasok ka ng isang butik, di ba? Pagpasok mo, bibilangin lang kung ilang kayo. Tapos yung iba nakapila sa labas. Hanggang hindi lumalabas yung isa, hindi makakapasok yung isa. Dapat ganun. Baka naman kasi tinatamado yung mga ibang barangay dyan. Ay, kung tinatamad kayo, sara nyo na lang yan. Kahit may banta ng hawahan kapag may siksikan, tila baliwala ito sa ilang mamimili. Kahit senior na, hindi pa rin napigilan ni Aling Gloria na magtungo sa Divisoria. Lalo't at hindi pa nakaayos ang face shield unang punta. Pero pustahan tayo, alam nila yan Alam nila kailangan maayos ang face mask. Alam nila na maayos ang face shield, pero hindi pa rin nila gagawin yan. Raw dito, makali. Kasi wala hong batas Wala ho sa kanilang mangyayari kung hindi sila sumunod, di ba? Pas ang 10 taon. Pag matetepok. Siyempre naman po, di po mawawala yung kaba. Yan ang medyo problema natin mga Pilipino. Ito sabi nga nila sa akin noon nung panahon na sobrang ubis ako. Sobra na, ubis pa.
Yung ubis na ako, ang sabi ko noon nung lagi akong pinapaalahanan ni Mocha na magpapayat ako, sabi ko lagi, ganyan din na yung prinsipyo ko. Kung mamamatay ako, mamamatay ako! Ha? Huwag kang ganyan! Diba, ganyan ba? Hindi, pag mamamatay ako, kahit anong mangyari, mamamatay ako. Alam mo, ang nakagising sa aking ulirat. Ang sabi sa akin ni Mocha noon oo nga, mamamatay ka. Ang tanong, papaano at gaano kasakit? Oh. Yan ang tanong sa atin Okay? Lahat tayo mamamatay. Correct. Tama ho kayo dyan. Wala akong taong hindi namamatay. Lahat to ay namamatay. Ang tanong, gaano kasakit at gaano ito kahirap? Dahil pag nagka-COVID ka, hindi ho biro. Mahirap na sa'yo. Nahihirapan ka na. Mahirapan ka huminga. Umuubo ko pa. As in, sobrang mahirap na nga. Mahirap pa sa mga maiiwan mo. Bakit? Pag nagka-COVID ka, papasok ko sa ospital, hindi ka na nila makikita. Okay? Paano kung natuluyan ka pa, hindi ka na rin nila mahawakan after that. Diretso cremate ka na. Yun ho ang protocol. So sa madaling salita, napakahirap. Kaya sana yung mga nagsasabi ng, mamamatay naman tayong lahat Oo nga, mamamatay naman tayong lahat. Napaka-selfish mo naman kung iisipin mo yon. Paano naman yung maiiwan mo? Okay? Paano naman yung mga kailangan mo pang tulungan? Yung mga mahal sa buhay, di ba? Kailangan po natin kumita. Maintain po natin ang ating social distancing. Maya't maya, may nagpapaalala na panatilihin ang ligtas na distansya at Kakatawa di ba? Nakita niyo yun? Nakita niyo yung video na yun? Maya't maya may social distancing nakalagay dyan. Pag tingin mo naman sa likod nila, puno naman ng tao. Medyo masyado, hindi naman sa namumuna, pero gano'n na nga. Napaka masyadong yung style natin na ganyan. Masyadong pa-press release. Masyadong pa-press lang ang dating. Masyado lang pa-camera. Pambihira ako Ito lang itanungin ko kayo. Yan na nga merong mga pulis. Okay? Meron na nagaganyan-ganyan sa Sumusunod ba yung tao nasa paligid? Hindi. Di ba? May pulis na yan paano pa? Kung wala ng camera at medyo bawas na ang pulis. Bawas na ang mga barangay tanod. Di ba? Pag wala ng camera, medyo bawas na yan. Sa tingin mo, masusunod pa yan? Pambihira naman magsuot ng face mask at face shield. Ano ba ang ating panlaban? Napakamura naman. Magkano lang ang face mask? Ang panlaban natin, kayo ay magpatupad ng batas. Kayo ay tumutok. Huwag nyo nang papasukin. Ganon! Hindi yung face mask. Yan ang mahirap pagka may secretary tayong medyo hindi lumalabas sa karsada. Yung face shield na sinasabi mong mura lang naman, lahat naman meron yan Meron na sa ulo nga nila parang pamprotekta sa tubig na pumapatak. Na ulan. Magkano lang ang face shield? Ang dami nga niyan. Lahat meron yan. Ang tanong, sinusot ba na maayos? Hindi ka naman kailangan magbayad para tumalima sa physical distancing, libre. Pero pagka kayo po ay na-hospital, magkano? Ang severe to critical cases ng COVID, sandali lang 1 milyon ang magagastos. Sige lang, sita ka lang. Paulit-ulit ka lang para ka... Sorry pero... Hindi ka ba natatawa sa sarili mo niyan? Pagtapos niyan, ganun pa din. Ito totoo. Kung hindi ka magpapatupad ng batas, ganun pa rin yan. Pustahan tayo, 100%. Kung hindi nyo pipigilan ang pagpasok ng tao dyan. Ano nga ba ang pwedeng gawin para mabawasan? Tingnan nyo yung mga nakasuot ng face shield. Sige nga, tanungin ko nga kayo. Mas marami pa yung nasa ulo yung face shield kaysa sa nasa mukha yung face shield Ang mga dumarayo Hindi ba kayo nanonood ng news o pumupunta dyan? pa sa Divisoria. Hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga nagtitinda dito sa Divisoria na magbenta. Tingnan mo sila ate. Ay, si ate. Bulahan ng bulahan. Ay, alam mo si bahay. Ay, si girlfriend. Ay, si boyfriend. Ay, ganyan. Nasa harap na nila yung pulis Tingnan nyo. Nasa harap na nila yung pulis. May hawak na social distancing. Pero, di para kayong mga bugok dyan. Online. Ito ay para maiwasan ang sisikan na isa sa mga dahilan ng pagkalat ng sakit na COVID-19. Kung sa online ang bentahan at i-deliver na lang ang produkto, malaking kabawasan daw ito. Kasi nga, ang talagang sikreto dyan, sir,
mayor, secretary, barangay, o sino man kayo, limitahan nyo ang pagpasok ng tao. Paulit-ulit. Sa bilang ng mga tao. Let's just be conservative. 10%. Easily. Nasa online selling sila Arnie Marquez. Pero hindi siya nagtitinda sa Divisoria. Tingnan nyo, may bata pa. Ay, nako. Kailan kaya kayo magigising dyan sa Mayor, ano ba? Biyahe pa siya mula Bulacan para mamili rito ng paninda. Sa araw na ito, bit-bit pa niya ang maliit na anak. Walang magbabantay. Wala rin sumisita. Ano ba yan, Mayor? Ano ba? Anyari sa Divisoria? Ang saya-saya, may Feliz Navidad. Penis na. Hindi naman po. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ay nako, mga banateros, pasensya nyo na, medyo nag-iinit ulo ko talaga sa mga ganito eh. Hindi ho nila kasi alam ang hirap ng magkaroon ng COVID, ang gastos na magkaroon ng COVID, at isa pa ho yung uncertain, di ba? Hindi ka sigurado kung ano ang mangyayari sa'yo pagka ikaw ay nagka-COVID. Siguro, mga kababayan, isa lang masasabi ko dito. Gising. Mayor Isko, Secretary Duque, gising. Wag ho tayong puro babala. Gumising ho kayo. Gumising kayo sa katotohanan na ang Pilipino ay hindi nadadaan sa babala. Okay? Yun lamang po.